naging madali para kay Luis Manzano ang muling balikan ang mga sandaling nagdulot ng lamat sa kanyang pamilya, isang sugat na matagal niyang itinago sa publiko, pinilit limutin upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ngunit habang lumalaki ang kanilang anak ni Jessie Mendiola, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga nakaraang pangyayari. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinili niyang ailahad ang kanyang panig ng mas detalyado, upang maipakita ang tunay na kalagayan sa likod ng mga ngiting ipinapakita sa harap ng kamera. Ayon kay Luis, ilang buwan matapos ang insidente sa kanilang bahay, isang pangyayaring nag-iwan ng matinding sugat hindi lamang kay Jessie kundi pati na rin sa kanilang relasyon ni Edo Manzano. Napansin niyang unti-unting nag-iba ang dinamika sa kanilang pamilya. Hindi na tulad ng dati, hindi na siya komportable na pag-usapan ang tungkol sa ama niya kapag kasama si Jessie dahil palaging may malisyosong tensyon na sumisilip sa mga salita. Hindi ko na maipaliwanag kung paano nagbago ang lahat, pero ramdam ko na may lamat na naipako na sa pagitan namin, aniya. Sinubukan niyang ayusin ang relasyon sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang. Nagplano siya ng mga family gatherings. Inimbita si Edo sa mga okasyon na mahalaga para sa kanya at kay Jessie, lalo na sa mga espesyal na araw ng kanilang anak. Ngunit kahit anong pagsisikap, tila hindi naging madali ang paglapit ni Edo sa kanyang biyenan. Minsan nga, nung tinawagan ko siya para sa birthday ng anak namin, parang may pag-aalinlangan siyang sumagot, kwento ni Luis. Sabi niya, sigurado ka bang gusto mo akong makita doon? Parang may alinlangan siya kung welcome pa siya sa amin. Ang linyang iyon ang nagtulak kay Luis na mas lalong pag-isipan ang sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang ama ay nag-aalangan na makasama ang apo dahil lamang sa mga tensyon na nag-ugat sa isang insidente. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit iyon sa akin, na ang taong inaasahan mong magiging sandigan mo, ay parang nagiging dahilan pa ng sakit sa puso mo, dagdag niya. Ibinahagi rin ni Luis ang isang pangyayari kung saan nagkasalubong si Jessie at Edo sa isang event. Si Jessie, nanatiling magalang, ngumiti lang ng bahagya, at tahimik na umalis. Pero si Edo, iniiwasan pa rin siya ng todo, aniya. Para sa akin, iyon na ang malinaw na palatandaan na malayo na ang agwat nila. At hindi iyon ang uri ng relasyon na inaasahan ko para sa kanila, lalo na para sa anak ko. Bilang isang ama at asawa, nahihirapan si Luis sa pagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Alam mo, sa umpisa, gusto kong pagtagpuin sila, gusto kong maging maayos ang lahat. Pero habang tumatagal, unti-unti kong na-realize na hindi mo mapipilit ang pagmamahal o pagrespeto, paglalahad niya. Dapat nagmumula yon sa puso, hindi dahil pinipilit dahil lang sa tungkulin. Sa panayam, inamin ni Luis na may mga pagkakataon na siya rin ay nadismaya, at napaisip kung tama ba ang mga desisyong ginawa niya. Parang ako ang nasa gitna ng bagyong hindi ko kontrolado, ani niya. Pero bilang ama, kailangang matatag ako, para sa anak ko at para kay Jessie. Kailangan kong ipakita na kaya naming harapin ang anumang pagsubok ng magkasama.
Hindi rin niya itinago ang kanyang pag-alala sa epekto ng sitwasyon kay Jessie. Nakikita ko na nagiging tahimik siya. Napipilitan ang sarili niyang maging malakas. Hindi madali para sa kanya na pagdaanan ang ganitong klaseng hidwaan. Minsan nga, naisip ko na lang na baka mas mainam na muna siyang ilayo sa social media para makapagpahinga sa mga isyong ito, sabi ni Luis na may halong lungkot. Marami sa mga taong malapit sa kanila ang nagsabing ramdam ang matinding sakit ni Jessie. Hindi lamang dahil sa tensyon sa pagitan nila ni Edo, kundi dahil din sa stigma na maaaring bumalot sa kanya bilang asawa at ina. Hindi siya perpekto, pero ang dami niyang pinagdadaanan ng tahimik, paliwanag ni Luis. Masakit na maging sentro ng usapan kung saan ang iba ay hindi nakaikit.